susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome tayo sa One-on-One with Chris Sanji. At ngayong umaga mapalad po ako sapagkat kapiling natin ang napakasipag at napakabising tao nito. Binigyan po ako ng oras para sa ating one-on-one. Ang ipinagmamalakit po namin sa lungsod ng Calamba, Board Member Ruth Mariana Hernandez. Ma'am, welcome po. Thank you very much, Sir Chris. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat po ng inyong televiewers, good morning po to everyone. Kamusta po ang First Lady na ating lalawigan? Sir Chris, talaga. Okay naman po. Of course po, busy, pero happy naman po tayo at enjoy po tayo sa ating ginagawa. Importante po yung role na ginagampanan nyo bilang, siyempre, may bahay po ng ating governor. In spite of hectic schedules, ang dami niyang program. Alam mo, isa ka sa magiging shock absorber ng isang lingkod bayan. Paano niyo po hinahandle tama? Siguro malaki kasi yung tulong na ever since kasi ako mismo kasi public servant din ako. So naiintindihan ko yung oras niya, naiintindihan ko yung mga problema na kinakaharap niya. So I help him and I support him sa lahat ng kanyang mga advocacies, kanyang mga causes. Ayun, so nagkakatulungan kami in serving the public, ang ating mga kalalawigan sa buong lalawigan ng Laguna. Ay, kwentuhan lang. Ma'am, paano ba nag-start ang political career ni Ma'am Ruth? Opo, it started out year 1995 po. Ayan, alam niyo naman po during that time, ako po ay nag-aaral po ng medisina sa De La Salle, Cavite at that time. First year med proper na po ako Nagtapos po ako kasi ako ng kolehiyo sa UP Los Baños, BS Biology. So I decided to pursue it to medicine. Kaya po yung year na pong yun ay first year med proper po ako sa La Salle. At ako po ay pinagkatiwalaan na kunin po ng isang mayoralty candidate at that time. 1995, nakuha niya po ako sa kanyang line-up, sa kanyang ticket. And yun po, the rest is history na po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan na sa murang edad ko noon, I was 20 years old then, ay pinagbigyan, pinagkatiwalaan at sinuportahan po upang maging public servant po ng ating mahal na bayan. Bayan po at that time. Bayan pa lang ang Calamba at that time. So nagsimula po ako 20 years old at siguro po talagang purpose po ng Panginoon sa akin na nagtuloy-tuloy na po tayo sa larangan po ng public service. Many are called but few are chosen. Di ba nga nakakatuwa sapagkat isa ka po sa mga naunang babae na konsyala sa ating lungsod, ma'am. Actually po yata, Sir Sanji, at siguro po yun yung isa sa masasabi kong natutuwa po ako na maybe po I paved the way para po sa ating mga women leaders po, na maging ma-engage din po sa serbisyo publiko. At anong time na yan, ma'am? Ano hawak mong committee during the time? Ever since po palagi nang hawak ko health, tourism, and women, family, and social services. Yan na po ang laging natutok at happy naman po ako dahil doon malapit yung puso ko. So nahasa kayo doon during your municipal councilor, ma'am? Yes. Kasi para sa kalaman na lahat, during that time, editor po ako ng isang newspaper sa Laguna, yung Laguna Score. And nasubaybayan ko yung mga ginagawa nila, mga resolution. And I remember yung column ko doon sa Laguna Score, yung Kasandigan. Meron pa ako, kasi nagtutuksuhan pa lang ng time na yon. Meron akong article doon about Ruth and Ramil. Yung tuksuhan nila doon. And kinikilig ang mga taga-Calamba. Natumaas na naman to. Kinikilig ang mga taga-Calamba sa kwentuhan ngayon. At from time to time, nagiging tuksuhan na tayo. Nagiging tuksuhan na kayo noon, ma'am, di ba? As far as I remember, ma'am. So it's all God's will, Sir Sanji. Siguro talagang kami yung pinagtagpo ng Panginoon dahil magkakatulungan din po doon sa ibibigay niyang malaking responsibilidad po sa amin. At yun nga po ay maging public servants po dito sa ating lungsod at sa buong lalawigan ng Laguna. At alam niyo, yan ang naging buhay ng mag-asawa, yung buhay politika as public servant. Sabi ko nga
iba-iba po kung paano tinatawag ang tao sa paglilingkod eh. And the rest, history na yan. Ngayon, si Governor Ramin, nangarap noon naging governor, lumaban ng governor, pero hindi pa panahon. Pero nung dumating ang panahon niya, by succession at by votes, binoto po siya ng taong bayan na nakita naman natin yung kanyang serbisyong tama, mga caravan, etc., mga programa. Kaya nga po, Sir Sanchi, I would like to take this opportunity also to thank everyone po. Lahat po ng ating mga mahal na kalalawigan po sa buong lalawigan ng Laguna sa pagkakataon po na binigay po sa amin, sa pagtitiwala, sa inyong pagmamahal, pagsusuporta po. At sa abot po ng aming makakaya, magkatulong po kami mag-asawa, para po ibigay po yung serbisyong tama para sa buong ating lalawigan, sa ating mamamayan. Kaya po, we're very thankful, we're very grateful po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Hindi pa po tayo nagtatapos dyan. Nag-umpisa lang po kami. Sinamantala ko lang to thank po. Okay, balikan na natin. The voting public. Salamat uli sa pagkakataon sapagkat malaki po yung role na ginagampanan niyo sa ating pamahalang panlalawigan ngayon bilang board member natin. At isa nga po sa pinag-uusapan ngayon, yung women's empowerment. Ngayon pong Marso, alam naman natin, buwan ng kababaihan. Yes. Kamusta po ang mga programa natin? May mga paghahanda po ba tayong ginagawa? Ay, maraming salamat po, Sir Sanchi. Actually po, salamat. Una po, ako na rin po nagpapasalamat sa pagkakataon po sa akin that I was invited over po para ibalita rin po sa lahat yung ating mga programang nakahanda, mga activities na naka-line up po for Women's Month celebration. Alam po naman natin ang buwan ng Marso po ay tinatalaga po na Women's Month at ang Women's Day po ay on March 8. Ayan po. So actually po, nag-meeting na po ang GAD Council, ang Gender and Development Council of the Provincial Government. Of course, ay gusto ko pong ibigyan din ng credit yung ating GAD focal person, si Ma'am Arleta Estrosa. Ayan po. So, yes, si Ma'am Arleta. At gusto ko nang ibalita, Sir Sanchi, na meron na tayong naka-line up na activities, lalo na po for the provincial government female employees po natin. On March 15 ay meron po tayong mini serbisyo para kay Juana. Ito po yung libre po tayong mga food spa, body massage, ayan po, libreng gupit sa buhok, ayan, at pag-facial din sa ating mga kababaihan. March 16, free pap smear, IUD insertion and breast examination. Also po sa ating mga female employees in the provincial government of Laguna. On March 17, meron tayong health and wellness activity for PGL female employees also po, at free pneumococcal vaccination po ito. At meron tayong mga Zumba dance exercises, masigurado po yung wellness and fitness po na program natin for our women employees. And March 24, ito yung free bilateral tubal ligation natin, na ito naman free for all, open for the ating mga kababayan, kalalawigan, free bilateral tubal ligation po natin. So, yan po ay March 24, 7 to 5 p.m. Doon naman po gaganapin sa Laguna Medical Center. At busy ang ating pamahalang panlalawigan. Yes, at Sir Sanchi, tutuloy-tuloy ko na rin. Actually po, mula po nang nahalala ng inyong lingkod bilang bukal po ng 2nd District of Laguna, ay meron na po akong isa ring ordinansa, I am the author and sponsor po of this ordinance. Ito po yung ordinance na i-strengthen po natin yung local council or LCAT-VAUSI, yung local council against trafficking and violence against women and children. Meron po tayong mga inadapt, dinetermine na standards and indicators po para po masigurado natin yung functionality of LCAT and VAUSI, na ito po yung i-utilize ng provincial government at yung ating mga municipal and city government para masigurado po na meron silang mga programa, proyekto yung LCAT VAUSI na talaga po mag-a-address na ma-avoid, ma-prevent po ang violence and trafficking against women and children sa ating mga bayan, sa ating mga lungsod sa buong lalawigan ng Laguna. Ayan po. So this was approved by the Sangguniang Panlalawigan and of course po by our Governor Ramil Hernandez. At actually po si Ma'am Marita Barsha, ang ating social welfare officer number 3 po ng provincial government, we invited po yung ating mga stakeholders at nag-pledge na rin po sila ng commitment at nag-sign po tayo ng kasunduan na talaga pong palalakasin natin ang LCAT VAUSI sa buong lalawigan ng Laguna. And actually po, may balak na po sila Ma'am Barsha
siya na to go around the different cities and towns upang kamustahin, i-monitor, i-assess at tulungan po para sa pagpaplano ang mga LCAT at VAUSI po ng bawat bayan at lungsod sa buong lalawigan po natin. So they will extend technical support and help. May mga resource speakers tayong padadala to help them out po na palakasin talaga at paigtingin po yung kampanya laban po sa violence and trafficking against women and children. At Sir Sanji, binubuo na rin natin yung MOVE, yung Men Opposing Violence Everywhere. Yun po yung MOVE. So ang gusto po natin dito is to involve ang kalalakihan para sa fight na ito at sa kampanya na ito. And ako naman po natutuwa na very positive ang response ng kalalakihan dito, and they want to extend their support and help to be part po of itong move na to, yung Men Opposing Violence Everywhere. So kasi yun po yung gusto natin dito kaya nga po, di ba po ang tema natin sa taong ito po, yung we make change work for women. So ibig sabihin po, kailangan ng involvement of everyone para talagang maging successful ang programang ito. Talagang lahat po ng mamamayan, lahat po ng sektor ng ating lilipunan ay maging parte, mag-elicit, mag-invoke ng positive change sa ating society para po talagang mapangalagaan, maprotektahan ang karapatan ng kababaihan ng mga kabataan at syempre po magkaroon ng equality sa karapatan, sa oportunidad para sa kalalakihan at kababaihan. Na kami po ay kapartner ninyong mga mahal naming kalalakihan. Di ba? Naman kami yung ginugulpe. Pero alam mo, importante po yan yung VAUSI, yung Violence Against Women and Children. Yes. At yung tutok ng ating gobyerno, seryoso po tayo. That's why meron pong monitoring, may awareness, may kampanya, schools, talagang massive po ang information drive natin pagdating po sa mga programang ito. Okay. Yes, marami po tayong programa, ma'am. Alam mo, pag-usapan nga natin yung ilang highlights ng ating programa. Ma'am, Anilag Festival. Okay po. Sige po. Sir, binigyan mo ako ng pagkakataon. So, gusto ko na rin samantalayin ito na, of course, unang-una sa lahat, to thank you. Yan, sige. Ang ating Director, Chris Sanji. Kasi po, isa po talaga sa programa po na gusto natin talaga ma-implement this year ay yun pong pagkakaroon po ng blood service facility or blood bank inside JP Hospital. At isa po sa mga taong tumulong to make this possible ay mismong si Director Chris Sanji. And we are very thankful. Siya po ang ating PIO head ng provincial government. At isa ito sa masasabi ko na importante talaga na programa, proyekto ng ating pamahalaan sa panguna po ng ating gobernador, Governor Ramil Hernandez. Gusto ko rin maputol, gusto ko rin pasalamatan because of sponsoring the resolution. Si Bukal Ruth Pariano Hernandez po yung nag-file ng resolution kasi yun po yung hininging requirement sa amin. Alam mo, matagal ko na po itong pangarap Kasi po, from time to time, yung mga kababayan natin sa lungsod ng Calamba, akala nila sinusweldohan po kami sa Red Cross. Volunteer po kami dito. And yung mga nahingi ng dugo, naaawa din ako, tatakbo pa ng Santa Cruz, kailangan mo, monitorin mo pa kung mayroon bang dugo, meron bang available. Siyempre, yung mga taga 1st and 2nd District, bago minsan makarating doon, alam niyo yung travel time, pag uuwi na, hindi na nagagamit yung dugo kasi namamatay na yung pasyente. Kaya, hiniling po namin sa mag-asawa, kay Governor Ramil, baka naman po pwedeng bigyan mo po kami ng space dito sa JP para naman po malagyan ng wala pong hindi po nagdalawang isip yung mag-asawa. And kami po sa Philippine Red Cross, tuwan-tuwa po nung inire-report ko po kay Senator Gordon sa Board of Directors na ito na yung katuparan ng pangarap natin na gustong-gusto natin noon. And ako naman po, nangako naman po sa akin yung National Red Cross, natutulungan po kami doon sa mga equipment, yung mga ilalagay po doon, mga staff. And then kami naman sa parte ng abot naman itutulong ni Governor Ramil sa ating mga kababayan naman para maiputat nga itong katuparan na blood bank na ito, gagawin naman po ng provincial government. And thank you, ma'am, for that. Kami po thankful din po ni Gov sa inyo po, sir, sa inyong pong tulong dito kasi talagang yun pong maganda na pareho yung wavelength. Actually po yun yung resolution na ginawa ko po nung una po akong yung mga first few months ko as board member po at member ng provincial council po ng Panalawigan na magkaroon ng resolution
resolution po na urging the governor to put up blood service facilities in all hospitals under the provincial government of Laguna. 9 na hospital po yan eh. Kaya nga natutuwa po ako na bilang taga Calamba din po, ay sa JP Hospital, magkakaroon na po tayo ng blood service facility. I think blood bank talaga, blood bank talaga. At of course, sabi ko nga, approve ka agad ni Gov, naglagay ng espasyo dito. At alam po kasi namin na malaking impact nito, at makakatulong po sa ating mga higit sa ating mga kababayan mula sa 1 at 2 distrito na talaga pong kagaya ng binanggit ni Sir, mas accessible na ngayon kasi malayo po ang Kapitolyo para sa ating mga kababayan mula sa 1 at 2 distrito. Yun po yung gusto namin ni Gov na what we wanted po talaga is magkaroon ng equitable distribution of all the services ng provincial government sa lahat po ng distrito ng buong lalawigan mula una sa Binyan dahil lone district na sila, 2 distrito, and of course 3rd and 4th district. Kaya ayan, yan po sa programa. Kasi nandiyan na yung ating dialysis, kayo din na nag-start noon. Si Governor Ramil din, kayo din na nag-start noon. Syempre, mayroong dialysis center tayo, kailangan accessible agad din ang dugo. Exactly. Kaya actually next week, bisita ko po yung presidente po ng dialysis sa center natin. Marami rin po akong itatanong sa kanya yung mga proseso, yung sa PhilHealth, paano nabibigyan ng assistance sa PCSO, para yung mga kababayan natin, hindi na po masyado magtatanong na pagdating, ay bakit may konting ganito, bakit may ganyan, para at least pagdating nila doon, alam nila yung kanilang obligasyon. Hindi naman pwedeng lagi na rin tayong dole out para doon sa papagamot natin. Kailangan din may responsibility rin tayo, yung ating pamilya. Kaya salamat din, yung dialysis natin naging katuparan sa panahon ninyo. Opo. At sir, dagdag ko lang din po, yun nga po, we are trying to improve talaga yung kalidad ng serbisyo natin, sa JP Hospital, pati po yung mga pwede pa nating serbisyo na maibigay sa ating mamamayan. Isa pa, Sir Sanji, yun pong ICU natin. Yung intensive care unit natin na ito po ay may pondo na. Talagang si Governor po talagang sinigurado niya na makasama na po yung pondong yan para sa taong ito. If I'm not mistaken, halos 20 million plus. If I'm not mistaken po, tama po na ito po yung nakalaan para po magkaroon na po ng sariling ICU ang JP Hospital. Because isa pa po yan na ang may ICU kasi tayo, ang Laguna Medical Center in Santa Cruz, which is, very far nga from, the 1st and 2nd district. Plus, alam naman natin, sir, na papaano pag nagkasabay-sabay na may pangangailangan ng ating mamamayan at mabilis kaagad na mapuno ang ating ICU in LMC in Santa Cruz. So we decided nga po na talagang isa rin ito sa pangunahing proyekto ni Governor Ramil Hernandez ang pagkakaroon po ng ICU po inside JP Hospital. Yesterday I was there, akausap ko si Dr. Borlongan. Laman naman ako, ma'am, paikot-ikot ako, pagkadaan ko po ng ospital ng bahay, may pasyente po doon. Titignan mo, and then dumaan po ako, meron akong 4 na pasyente sa JP, and tinitignan ko, nakita ko yung paglalagay ng ating ICU. Sabi ko, Dr. Borlong, happy ka na ba? Pangarap din ni Dr. Borlong. Alam mo, yun ang gusto kong makakausap na doktor, hindi naman sa na mahusay, mabait. Yung may puso, kasi meron dyan minsan noong araw, may mga bagot na, alam mo yun, yung parang pinagsakluban ka na dun sa, parang wala na, parang pag nagre-reseta, parang galit ka na. Alam mo, kailangan natin sa gobyerno, yung kagaya nila, yung mga doktor na yan, na may puso. Yung mga doktor na naandyan na yan, talaga nakikita ko, hard worker talaga. Hindi nag-iisip na hanggang yung duty nila. Pag wala pang duty, okay lang sa kanila. Yun ang nakikita ko ngayon, ma. Yung kanilang happiness sa kanilang ginagawa. And another, Sir Sanchi, na gusto ko rin po i-take note po sa administrasyon ni Governor Ramil Hernandez, yung pagkakaroon natin ng extension office. Ng extension office ni Governor Ramil na niligay po natin dito sa lungsod ng Calamba, doon po sa Hectan building, para nga po mas madali na puntahan ng ating mga kababayan mula sa 1 at 2 distrito din po. Kasi of course po, nandun po yung ating provincial government, ang ating Kapitolyo sa Santa Cruz, Laguna, na talaga po madaling puntahan ng ating mga mahal na kalalawigan mula sa 2 at 4 na distrito. Pero naisip po natin, Sir Sanchi, na kailangan talaga magdagdag tayo ng isang opisina, lugar kung saan accessible sa ating mamamayan naman, na talagang pwede nilang mapuntahan, na parang digin. Nakikita yung ganyan kasikip yung ating opisina dyan.
para dinggin po ang pangangailangan nila at tugunan ang pangangailangan nating mga kababayan at nilagay natin, sir, dyan na nandyan po ang ating DSWD para yung mga nag-a-apply for financial assistance, medical, hospitalization, if kailangan nila mag-submit ng requirements, if they want to ask something and inquire, so malapit na at nandyan po ang Hectan building, nandun extension office ni Gov para to cater the needs of our mga kababayan, From time to time, Sir Sanji, every Thursday, nandyan tayo, di ba po? Mama, actually, sinasabihan ko din yung ating mga kababayan na from time to time, every Thursday, wag na kayo pupunta sa Santa Cruz, yung mga taga first and second, from time to time, pwede po kayo dito, request, merong invitation, lahat po, pwede nyo pong makapiling ating governor every Thursday. Ang sinasabi ko din naman po, doon sa mga humihingi ng tulong, unang-una, pasensya na ho, gawa ho ng mga akala nila kapag kakilala na kami, si Bukal Route, nandun po kami, mapapriority po namin kayo, hindi po. Pinapakiusapan po natin sila, napipila po tayo. Ayaw po namin, ang gusto nyo pong serbisyo ni Governor Ramil, ay gusto nyo yung serbisyon tama. Kung kami po yung babali nito, may priority sa lane, natural po yung PWD, yung ating mga senior citizens, kailangan po yun. Pero wag po kayo magkakawika sa amin, lalo yung mga government official, barangay officials, na kami dapat muna, unawain niyo po kami. Lagi ko po yung sinasabi na pantay-pantay po ang pagtingin ni Governor Ramil. At pag po ginawa namin yun, kaya naman po kami. Sabi, hindi, may utos na si Ma'am Ruth Hindi po, hindi mag-uutos si Ma'am Ruth ng gano'n. Dadaan po sa tamang proseso. And doon naman po sa mga tumatanggap ng tulong natin, Ma'am Ruth, Yes. Ipagpasalamat natin yun. Sa laki po ng lalawigan ng Laguna. 681 barangays po tayo sa buong lalawigan ng Laguna. Yan po, pinagkakasya po natin ang pondo. Hindi po ganun kalaki ang pondo ng ating lalawigan. Alam natin, maraming naging city na at hindi po ganun kalaki ang pondo. Kaya pinagkakasya po ng DSWD. Pag nakatanggap po tayo ng biyaya kahit paano, pagpasalamat po natin. Una sa Panginoon, pangalawa sa gobyerno, dahil naandyan para tumulong sa atin, ma'am. Yes, sir. Actually, totoo po yung binabanggit niyo po, sir, na talagang kahit medyo limited, ang pondo po ng ating pamalang panlalawigan ay talagang pinipilit pa rin po natin na ibigay po ang tamang serbisyo, programa, proyekto po para sa kapakinabangan po ng ating mga kalalawigan. Tama po yung sinabi ni Sir na napakarami nating barangay sa buong lalawigan ng Laguna. 30 bayan meron tayo, 24 na bayan, 6 na syudad, at meron pong 9 na ospital na mine-maintain, sinusustain ang provincial government. Pero despite of that po, we're trying our best po, though I know po, hindi po perfecto, at pagpasensyahan niyo po kung may pagkukulang, pero pinipilit po namin sa abot po ng aming makakaya na yung pong binigay na pagtitiwala niyo po sa amin at ito pong binigay din po ng Panginoong Diyos sa amin na responsibilidad, na misyon ay maipaabot po at maibigay po yung tamang serbisyo sa ating mamamayan. Kaya gusto natin congratulate ang provincial government headed by our leaders. Dahil last year, 2016, tumanggap po tayo ng Seal of Good Governance. Isa po ito sa pinakamataas na award na ibinibigay sa gobyerno at sa mga namumuno dito. Hindi po tayo yung konti-konti lang na award, yung 6 na category, nakuha po natin lahat yun. Yung sa peace and order, sa environment, lahat po yun, education, social services, lahat po yun ay nakita po ng DILG, ng national government, na tinutugunan ng ating pamahalaan panlalawigan. Mas seryoso po ngayong taon na to dahil may mga bago po silang component para po mas itaas yung kalidad ng ating Seal of Good Local Governance. Kaya may mga inaayos na po, ma'am. At may tourism pa tayong pag-uusapan. Yes, sir. This coming next week, meron po tayong Anilag Festival. Sir Sanji, idagdag ko lang, isa po kasing ordinansa rin po na naipasan ko na rin po sa Sangguniang Panlalawigan po at approve na rin po ng ating mahal na gobernador. Ay yun pong Laguna Manpower Development and Training Center. Okay. Meron na pong pinasa Sangguniang Panlalawigan, of course po, sa panguna din po ng ating sa tulong po ng ating presiding officer po ng Sanggunian, po ang ating Vice Governor Attorney Karen Agapay. Ito po yung in-author po, sponsored by yours truly. Ito po yung institution
operationalizing the Laguna Manpower Development and Training Center under the Office of the Governor. Ano po, specifically ang PESO po ang mag-implement po nito para lang nga po masigurado na ma-develop po ang mga skills ng ating mga kababayan para naman po mas madali silang ma-employ sa dami po ng ating mga companies, establishments in the province of Laguna na minsan lang talaga gusto mo natin na mauna talaga na yung ating mga kalalawigan pero kulang po sila sa kaalaman or skills training. Kaya nga po, ito po yung naisip po natin na hopefully po, ito naman ay may pondo na rin po ang PESO natin to implement this under the Office of the Governor, ay ito po ay ma-implement din natin this year at mas marami maging estudyante po at hopefully mas tuloy tataas po yung employment rate po natin at I'm sure po na mas ma-hire sila ng mas madali here po or maging abroad po man po. So yung Laguna Manpower natin, Mama? Yes po, na magkaroon na. Kasi not all po ng ating mga bayan o syudad ay meron po. Now of course, yung mga siguro po yung iba po nating lungsod, meron silang sarili na Manpower Development and Training Center. So I think maganda rin po na magkaroon ng lalawigan ng Laguna para nga po pwede rin na pumasok po yung ating kabataan or of all ages naman po yan para po tsaka yung ating OSY, mga out of school youth natin. Yes, of course. And of course po ang ating mga out of school youth. Ayan po. At sige po, Sir Chris, bagitin ko na yung ating Anilag Festival. Yeah. Ano po? Ayan. Imbitahin natin yung mga kababayan natin. Ako chairman ng Committee on Tourism ng Sangguniang Panlalawigan. So gusto po naming anyayahan po ang ating mahal na kalalawigan sa lalawigan ng Laguna. And of course po, maging po yung ating mga kapwa Lagunense na nasa ibang sulok na po, na nasa iba't ibang sulok po ng ating bansa at ng mundo. Yan po na bumalik po sa atin pong pinagmulan sa ating mahal na lalawigan. March 6 to 12 po, ayan po ang ating Anilag Festival. Ang ating pong tema, Sir Sanji, Handog ng Laguna sa Lawa ng Pag-asa. Ayan po. Kasi last year, Ma'am, ang ating parang dedication natin about Mount Makiling, Dayang Makiling. Ngayon naman para naman sa Laguna Lake natin. Yes, na talagang dapat nandoon po yung pagmamahal natin sa ating lawa. Marami mga kababayan natin yung pinagmumulan ng pangkabuhayan So kailangan para mahalin po tayo ng ating pong lawa, ng ating pong environment, mahalin po natin ito at alagaan. At lahat po, bawat isa ay meron po dapat pananagutan para alagaan po ang ating kalikasan. Remember, Ma'am, it should be everybody's concern, Sir Chris, Sanji. Kaya nga itong Anilag Festival natin, although we want it to be, maraming festivities, maraming mga naka-line up na activities, but sir, nandoon pa rin yung social consciousness na ito yung ating tema nga ngayon na talagang alagaan ang ating lawa. At remember, ang ating lalawigan ng Laguna, ang ibig sabihin ng Laguna ay lagoon. Ibig sabihin ay body of water. Kaya importante po ito. Ang swerte nga ng lalawigan Ma'am. Ang swerte ng Laguna. Sinasabi ko na yung ibang probinsya, hirap na hirap sa tubig. Totoo lang. Pero tayo, para tayo nagtitinda pa, may hot and cold, meron tayong may hot spring, may cold springs, yes, diba? Yes, kaya swerte natin at yung pong mga isda, may nanggagaling pa rin sa Laguna Lake natin, ang mga isda. Talagang yan ang mga ipagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos talaga. So Chris, Sir Chris, ayan, to continue with the different activities lined up for the whole week, ito po yun. We will start po on Monday, March 6. Po yan ang ating kick-off launching natin. So meron tayong Heritage Fluvial Parade, na very early po yan, 5:30 to 8 in the morning. Of course, yung ating flag raising ceremony and presentation of candidates natin ng Binibini at Ginoong Laguna. At yung opening ng ating trade fair, exhibit and competition po natin. Ayan po. At meron po tayong bodybuilding competition po ng araw din pong yon. At in the evening po, meron tayong awarding ng ating pong search for the cleanest and best resorts, hotel, restaurants, and gasoline stations in the province of Laguna. Meron din po tayo para po sa ating mga kapatiran po para sa ikatlong lahi, ang ating 2017 Laguna Gay Queen. Ayan po, meron din po tayo. And of course po yung ating fireworks display para po i-close yung araw na iyon. On Tuesday naman po, March 7, ay meron tayong drum and lyre competition. Ayan po sa ating festival grounds, sa ating provincial capital. Meron din po tayong culinary arts and flair tending competition, pinaka crafts and fishery contest,
artisans, demo, fruits and vegetables, and ice carving. Meron din po tayong sponsor ng Enchanted Kingdom, yung ating magical show. Ayan po, na 5 o'clock to 6 o'clock p.m. sa ating festival ground. At maganda po ito, Sir Sanchi, yung pinakamagandang lola ng Laguna. Siyempre po, hindi magpapahuli ang ating mga senior citizens. That will be on Tuesday, 6 o'clock p.m. ang start po niyan. At of course, yung ating dance revolution para naman sa ating mga kabataan. On the third day naman, Wednesday, may bird show po tayo. And in the afternoon, ating street dance competition. Ayan po. At meron din po tayong pre-pageant ng Ginoo at Binibining Laguna. On Thursday naman, that's the day 4, meron tayong Paralympics. Ito po ay proyekto po ng ating PSWDO. Palarong Pinoy, traditional games po natin, watercolor competition, Anilag Singing Idol, ayan po, Band Anilag or ang ating Battle of the Bands, at yung ating Burdang Lumban competition, sa gabi po yan. On Friday, March 10, day 5 po natin, meron tayong car show competition, yung ating Anilag Film Fest, short film and Laguna photo contest, meron din po tayong tricycle, motorcycle show. Ayan. At syempre po yung ating pyro musical competition at yung People's Night na meron tayong mga imbitado po. Hindi ko muna babanggitin ngayon. Sir Sanchi, ikaw na magbabanggit sa mga future program po ninyo dito sa ating TV6. Yung ating People's Night, kung saan po marami tayong mga inibitahan na artista, banda to grace that occasion para magbigay saya sa ating mga kalalawigan. And of course po, sa Saturday, day 6 po, yan ang March 11, ay meron tayong land float parade competition na ito po ay it will be participated by the different cities and municipalities na may kani-kanila silang float, depicting po the logo and symbol po ng kani-kanilang mga bayan. And of course, in the afternoon, yung ating dog show competition. And in the evening, ito na po yung coronation night ng Ginoo at Binibining Laguna. Ayan po. At syempre, sir, meron tayong carnival. Nababanggit mo ba dito na starting po today na, if I'm not mistaken, yesterday yata nag-start na. Yes, starting po yesterday hanggang sa buong stretch na yan ng ating Anilag Festival ay meron tayong Anilag Carnival na ito po ay nandoon po sa ating provincial capital, doon po sa Santa Cruz, Laguna. Ayan po. Kaya po ang lahat po inaanyayahan po na maging parte, makiisa, halina, tara na, masaya po sa lalawigan ng Laguna. Yan, inaasahan po natin na dadagsain po tayo ng tao like nung last year ng 2016 ang dami-daming tao, hindi po mabilang, hindi po edited yun wala pong edited doon, wala pong may mga malilikot ang utak hindi po kami nagpapabricate yan po, hindi po fabricated yan, pinakikita namin yan. Yan po yung drone, sa taas po yung camera natin. Ang ganda pala ng festival ground natin, tayo, ang paboritong anak ni ganyan, hindi paborito. Dalawa. Pareho paborito yan. Alam ko, parang gusto na rin mangisingan ni si Natalie o si Natasha? Si Nash po, yung kumakanta, si Natasha. Pero si Natalie naman, she's good in drawings. Drawing naman. Magkaiba ng porte. Pero Sir Sanchi, sa mga binanggit ko na programang ito ng Pamalang Panalawigan, syempre po, gusto ko bigyan ng kredito at talagang pasalamatan po ang ating masisipag na kawani ng Pamahalang Panalawigan ng Laguna. Lahat naman po ng activities na nabanggit ko, lahat ng programa, proyekto, sa panguna po ng ating Governor Ramil Hernandez, hindi po mangyayari ang lahat ng yan kung wala po ang suporta at tulong ng mga magagaling at masisipag na kawani ng Pamahalang Panalawigan ng Laguna. To all our department heads at sa lahat po ng ating pong mga kawani, sa lahat po ng staff, hanggang po sa ating pinakamaliit na pwesto po sa Pamahalang Panalawigan ng Laguna. Wala pong maliit, malaki, tulong-tulong po nagkakaisa para po sa kaunlaran at kagandahan po ng buong lalawigan natin. Maraming salamat po. At inaasahan natin ang ating mga municipal mayors na makikiisa sa atin ng ating Anilag 2017, Yes, Sir Sanchi, at yun naman po ang lagi naming sinasabi pag may meeting kami sa tourism, with the tourism officers po ng bawat bayan at syudad. We're very thankful. Alam niyo po,
ito pong festival na ito, hindi po festival ng provincial government. Hindi po ni Gov. Ramil natin po, kundi ng buong lalawigan ng Laguna. Kaya po, ang success po nito ay dahil po sa suporta at tulong ng iba't ibang bayan, iba't ibang syudad. Kaya po, thankful din po kami sa partisipasyon. Alam niyo po, yung ating mga land float competition, yung street dancing po, lahat po yan ay may blessing, tulong po ng mga mayors, vice mayors, ang mga sangguniang bayan, sangguniang panlungsod members ng lahat po ng bayan at syudad ng buong lalawigan ng Laguna. Kaya po, we're very thankful ni Gov sa support at tulong po ng lahat ng bayan at lahat ng syudad. At sabi ko nga po, ang success ng Anilag, success po ng bawat isang Lagunense. Salamat po. Importante po yan, yung partnership ng ating mga municipal mayor, ng ating bawat munisipyo, importante po yan. Kaya yan Anilag ani ng Laguna, ani ng Carlan, ani ng Paite, ani ng Magdalena, lahat po, ani ng San Pablo, pinagsama-samang mga ani ng mga bawat bayan, kaya tinawag pong ani ng Laguna. Sir Chris, kaya nga tayo may Anilag Festival, gusto natin na tulungan bawat bayan to promote po yung kanilang mga festivals, kasi they have their own festival sa bawat bayan at lungsod nila. Kaya nga yung land float competition, yung float na dadalhin ng bawat bayan o lungsod, it depicts po yung simbolo ng kanilang bayan, kung ano po ang kanilang pangunahing produkto o ano po ang pinagmamalaki ng kanilang lugar. Ito yung pagkakataon para i-showcase nila pati po yung galing talento rin ng kanilang mga kababayan sa lugar nila. Ito yung pagkakataon to showcase po yung mga importante na pwedeng ipagmalaki ng mga bayan at lungsod po sa lalawigan ng Laguna. At yun ang gusto natin i-highlight sa Anilag Festival. To promote po the different festivals, to promote po yung iba't ibang produkto ng iba't ibang bayan, to promote po yung kung ano man po ang pwede nilang ipakita o i-showcase ng bawat bayan at lungsod po sa buong lalawigan ng Laguna. Yun po, Sir Sanji. Kaya, thank you po sa pagkakataon na ito po ay mabanggit sa ating mga televiewers po ng ating pong TV6 Royal Cable. Thank you very much. Mami, tatanong ako, ano po ba ang inaasahan ng mga mamamayan sa ating gobyerno, yung mga susunod nating projects? Meron ba kayong mga vision pa na ito pa ang gagawin? Alam mo, kinukwento ko na, gas-gas na to yung dating 6,000 scholar, ginawa 10,000 scholar ni Governor, mas higit pa ngayon. Parang ang alam ko, naging 10,000 something pa o naging 11,000 pa. Ano pa yung mga susunod natin na hindi natin inaasahan na, ito pa yung gusto namin mangyari ni Governor para sa ating mga kababayan? Totoo po yan, Sir Sanji. Kaya nga parang niloloko namin ni Gov na serbisyong tama reload, serbisyong tama extreme. Because yun nga pong serbisyong tama, hindi po natatapos lamang sa nakikita natin sa pangkasalukuyat kung ano po yung mga benepisyo po na nakukuha ng ating mga mamamayan. Patuloy po, Sir Sanji, binanggit mo na yung scholarship po natin. Ayoko kasing i-preempt. Ang gusto po namin ay huwag salita, na makita na lang nila sa gawa. Pero patuloy po, Sir Sanji, na hindi lang po sa dami ng scholars, because si Gov, nakikita rin, sir, na pagdating ng panahon, yung amount na kasi po 5,000 every SEM ang binibigay natin. Pero may nasa isip na ni Gov na pagdating ng panahon, medyo yung 5,000 medyo maliit na yun Siyempre, tumataas ang tuition fee, tumataas ang pangangailangan. So sabi nga ni Gov, maaring yung 5,000 yun, mataasan na rin. Pero ayoko i-preempt. Sabi ko nga, ang gusto po namin, ayaw namin ng salita, gusto namin gawa. Pero si Gov naiisip yun, hindi lang yung dagdag na dami, kung hindi yung pating amount na pwedeng ma-receive ng ating mga scholars. Ano po, because gusto natin maging kabahagi para makamit po ng mga kabataang ito lahat ng mga goals and ambitions nila sa buhay. And we invest on this youth because sila po talaga ang pag-asa ng ating bayan. Sir Sanji, mawawala tayo, tatanda at lilipas tayo. Who will replace us? The workforce, ito pong mga kabataang ito. So we should invest on them. Kaya po gusto natin yan na patuloy na meron tayong mga programa on the youth, Sir Sanji. Gusto natin din ma-develop yung mga talento nila sa arts, sa mga skills nila, sa larangan ng sports. Lahat po yan, pinoprograma na rin po yan, Sir Sanji. Yung ating serbisyong Tama Caravan na umiikot na medical dental mission natin. Sir, nag-usap din kami nila Dr. Carlos, nila Dr. Bagamasbad, nagdagdagan pa yung mga tulong na pwede nating maibigay sa mamamayan na lalo na po yung may mga problema po sa mga pasyente natin na merong diabetes, high blood, yung mga bagay na yan, meron pong pinaplano na iniisip din po dyan. Plus yung mga hospitals natin na alam po namin yung problema sa gamot na minsan may kakulangan. Actually, meron nire-research na, ayoko nga i-preempt may nire-research na
sila Attorney Rodel Paderayon, si Attorney Dulce, ano po ang ating Provincial Administrator, and of course, magkakaroon kami ng pagpupulong dyan with Governor Ramil Hernandez, na siya naman po lagi ang nagpe-preside ng mga meetings po natin para po sa pag-aayos mga programa at proyekto ng provincial government. Pero meron na po silang nire-research dyan na para nga po wag mauubusan ng mga gamot sa mga hospitals. And ang gusto ko po, kasi ayoko nung marinig yun lang na plano lang, ang gusto ko po ay makita yung pagbabago na nai-implement na po sa ating lalawigan, sir. At of course po, pinapalakas po natin yung ating turismo, yung ating climate change. Alam mo yan, na meron tayong mga grupo na po dyan, sila Sir Labro, ginagampanan po yan maigi, ano po. And of course po, yung pong ating peace and order, alam nyo naman po na si Gov. Ramil very active nga po sa ating Regional Peace and Order Council. Ano po, nung nakaraan lang, ang nag-host ang lalawigan ng Laguna. Tayo po ang una nag-launch ng Masa Masid sa Region 4. Yes, ano po yung kampanya natin laban sa droga. Nako, we're very keen on that, sir. Ano po, talagang maliwanag po yung ating stand on that po, na talagang yung paglaban po dyan po sa illegal drugs, ano po, at meron din tayong ginagawang mga iba't ibang hakbangin ukol doon. Tama po si sir, just recently nilaunch na yung Masa Masid natin. At natutuwa po kami na lahat po ng barangays nandun, sir, at nakikisa sa programang yan ng ating mga kapitan. 80% ma'am ng mga kapitan na nandun. Ayan po, ayan, pinapakita na yata nila, sir, yung mga ano po, mga pictures Pledge na nakuha. Yung pledge of commitment ng bawat isa. Totoo po yan, sir. So, sa lahat po ng sektor, lahat po ng ating aspeto, ano po, ay ng pamumuno at local governance ay pinipilit po natin talaga na maipaabot sa publiko. At marami po, sir. Siguro naman, sir, dito yung first time na imbitahin mo ako. Kaya patuloy mo medyo sinamantala ko na rin eh. Ibahagi ko sa kanila. Very light na itong last part na ako, ma'am. Kayo ba ni Gov. Ramil at saka yung family niyo nakakapag-bonding pa sa dami ng trabaho natin? Sir Sanchi, pero importante po yun. Alam niyo po, syempre, na magkaroon pa rin kahit po gaano ka-busy, ano po, maraming responsibilidad na nakaatang po sa aming balikat, lalo na po kay Gov. Ramil. But we make it a point, Sir Sanchi, of course, na bigyan po ng pansin, syempre po, ang pamilya pa rin. Because hindi po kami magiging epektibo na public servants bilang ama at ina ng lalawigan kung kami po sa aming tahanan o pamilya ay nagkakagulo at hindi ma-manage na maayos ni Gov. Ramil po ang aming tahanan o pamilya. Kaya it's very important also, we allot time, ano po, we make time, we allocate time po para po sa mga kids na minsan may mga bonding moments. Hindi man po kasi kailangan na oras-oras, minuto, pero ang mahalaga yung quality, ano po, ng pagsasama po ninyo, kahit anong oras yan, kahit gabi, tanghali o anuman, we make time for the family, quality time, ano po, at ang importante doon, nagkakaintindihan, ano po, naiintindihan ng mga bata, na-appreciate nila yung kung anong trabaho ng kanilang mga magulang, na hindi po kasi pwede lang na matapos kasi sa tahanan lang at pamilya. Ang bawat isa po may commitment, ano po, na sa maliit na paraan mo may magawa ka para sa ating bayan at sa ating kapwa. So, that's something po na dapat alam din ng mga kids. So, I think naman na alam nila na kung may kaagaw man sila sa oras, yun namang oras na yun ay ang kaagaw nila ay para sa kabutihan din naman, para sa ating lalawigan at sa ating mga kababayan at sa ating pong kapwa. So, yun po, Sir Sally. Importante yung maintindihan. May communication, bukas, ano po, at naiintindihan ng bawat isa ang oras, panahon po, ayan, ng bawat isa. Ako nga, pag nauwi pagka alam na ng mga anak ko na alam mo yung typical tatay nung araw, pagdating mo sa bahay, titignan mo yung notebook na anak mo. Ako up to daw Yes, pipila na nila yung bag nila, kukunin nila yung ito yung very good ako dito. Ba't di mo ito nagawa? Nag-time na ganyan ganon. Tapos yung anak kong college, sinasabi ko sa kanya, wala kang dapat gawin sa mundong to, kundi mag-aral lang na mag-aral. Yan lang ang pwede mo isukli. And then after that, matapos mo isang kursong yan, kung gusto mo po, kasi di ba gusto niya mag-law, kaya nga kinuha niya, may preparation for law, yung course na ngayon. Sabi niya kasi, basta tapusin mo muna yan, wag mo muna isipin yung another course na yon. Tapusin mo muna yan, happy na ako dyan. Kung gusto mo, di mas happy, di ba? At kayo din, Mari, nakikita ko yung mga banding nyo, pamamasyal ninyo. Importante po yun na kung minsan lang, syempre, sa dami na rin namin ng iniisip, one time merong isinulat yung anak ko doon sa kanyang diary. Ako, I have 4 kids puro lalaki yun. Pero meron siyang sinulat doon na how I wish
ang kasama ko sa field trip ang daddy ko. Sabi niya gano'n. Meron siyang gano'ng, pinatouch naman ako, sabi ko, sabi ko, doon pala sa 4 na yon, siya palang hindi ko na sumahan sa field trip. So, may pala yun, may kurot pala yun sa kanya. Meron, ay bawal na field trip ngayon. Kaya sabi ko, anak, kakain na lang kita sa labas. Bawal na field trip ngayon. Field trip na may school nila. Anak, bawal na naman yung field trip ngayon. Kaya anyway, napagkwentuhan ng pamilya. Importante po sa amin yun, sa mga public servant. Lalo sa pinakamataas na leader ng ating lalawigan na merong bonding moment, kumakain sila na sama-sama. And yung po chismis tong araw, hindi po totoong hiwalay po itong mga to. No? Chismis lang po yun. Alam mo, ewan ko ba, mga tao, tuwa-tuwa kapag pinag-uusapan, naghiwalay daw si Governor at si Bukal Root. Natatawa lang ako. Chismis lang po yun, hindi po totoo yun. At saka, Sir Sanji, happy family po sila. Ang family is the basic unit of our society. So, kailangan palakasin po ang pamilya. Ako naniniwala, pag pinalakas mo ang pamilya, pwedeng mawala yung mga krimen at violence po sa ating lipunan kung malakas po ang pamilya at may talagang mahigpit na hawakan po ang pamilya na anuman po ang problema na kinakarap sama-sama at nagkakaisa. It's very important po, Sir Sanji. Kaya sabi ko si Governor ay Governor ng Laguna, pero pag uwi ng bahay, may commander-in-chief ako. Sabi na asawa ko sa akin, ikaw ang PIO ng Laguna, pero pag uwi mo dito, ako masusundin. Yes, ma'am. Ma'am, kami gusto po kayong pasalamatan na parting words po sa ating mga kababayan. Opo, ayan. Sir Sanji, thank you very much for this opportunity Welcome given to me. And again po, to everyone po, sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala, sumusuporta sa administrasyon po ni Governor Ramil Hernandez. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. At patuloy po sana tayo na makiisa. Hindi naman po ito ay para sa amin lamang po. Kung hindi pong isipin po natin, ay ito pong ginagawa natin na pakikisa ay para po sa kaunlaran ng ating mahal na lalawigan. Wala naman pong iba na magmamalasakit at magmamahal sa sarili po nating bayan, sa ating sariling lalawigan, kundi po tayo. Yung ating pwedeng magawa, may contribute kahit maliit na bagay man po yan. Napakahalagang tulong po yan. Pagkakaisa, pagmamahalan, pagbibigayan po sa patuloy na kaunlaran po ng lalawigan po at ng ating mga bayan sa buong lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po. God bless everyone po. Thank you very much. At salamat po sa oras, Ma'am Ruth, sa pagbibigay po ng oras sa ating mga kababayan. Importante po ito na nakakausap din namin from your heart. Alam niyo, ang signal ni Ma'am Ruth, yung puso. Ngayon, meron na nakapasok doon, 4 na bayan, para nakita ko. Importante po yun, yung trabaho may puso. Yun naman ang kailangan natin. Kasi sir, nakakapagod. Kapag wala sa puso mo ang ginagawa mo, doon mo mararamdaman yung pagod at hirap. Pero pag nasa puso and you're enjoying what you're doing, at fulfilled ka with what you're doing, then nagiging mas magaan po, ang hirap o pagod po sa pagtatrabaho. Ma'am, ulit, salamat po sa inyo. Kay Governor Ramil, sa atin pong serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Alam po namin, yan lang po yung gusto natin mangyari. Yan lang po ang gustong pangarap ni Governor Ramil. Marami na po nangarap ito sa serbisyo, kung ano-anong branding. Pero ito pala yung simple lang. Anong serbisyo kailangan ng taong bayan? Serbisyong tama po para sa bawat isang pamilyang Lagunense. Babalik po ako, makaka one-on-one ko po si Dr. Naval. Babalik po ang one-on-one.